or hindi maayos, hindi maganda ang ating pwesto, hindi maayos ang ating negosyo, hindi maganda yung tsura ng ating working place, and of course, pag walang kalinisan. Alam niyo ako po, meron na akong di binabalikan. Pag nakita kong hindi ka linisan, hindi talaga siya malinis, okay lang minsan natatanggap ko hindi maayos, pero kung hindi siya malinis, hindi ka nababalikan ng kliyente mo. Don't forget this during the first year of your business. Let's go. Let's go. Alright, sino po sa atin ang mag-start pa lang ng business or nasa 3 months or 6 months? This is a reminder po ni Rockstar sa first year ng iyong negosyo. Okay? So first, divide your income. Right? So alam nyo, sa una pa lang ng pagninegosyo mo, dapat naka-divide na ang iyong income. Hindi yung general, hindi yung nasa isang account, nasa isang lalagyan, lahat ng gustong mag-request, lahat ng gustong kumuha, kuha ng kuha. Mali po yan. Okay? Pinagdaanan natin yan and that's very wrong. First year of your business, ang 80% of your net income dapat bumalik sa negosyo mo. At yung 20%, yun lang ang kunin mo for your personal expenses or family's expenses. Kaya dapat pag nag-start ka ng negosyo mo, meron kang nakapondo na panggastos nyo sa pamilya nyo at least 3 to 6 months para hindi kumukuha sa negosyo. Okay? Then after a year or 2 years, kung kumikita na negosyo mo, pwede mo nang i-apply ang 50-30-20 rule. So, Doc, paano yan? 50% of your net income bumalik sa negosyo natin. 30%, that's for you and your family para ma-enjoy naman natin negosyo natin. And 20%, eto yung tinatawag na reserve money. Alright? And second po, dapat yung first year of your business, observe. Okay? Dapat very particular tayo. First, sa ethics. Second, sa beauty. And third, sa cleanliness ng ating negosyo. Marami pong nadidisappoint na mga customers, kliyente na hindi na bumabalik once nakita nilang kulang ng ethics, kulang ng professionalism inside your business, or hindi maayos, hindi maganda ang ating pwesto, hindi maayos ang ating negosyo, hindi maganda yung tsura ng ating working place, and of course, pag walang kalinisan. Alam niyo ako po, meron na akong di binabalikan. Pag nakita kong hindi ka linisan, hindi talaga siya malinis, okay lang minsan natatanggap ko hindi maayos, pero kung hindi siya malinis, hindi ka nababalikan ng kliyente mo. Remember, pag 1 year pa lang business mo, nag-i-establish ka ng credibility mo. Alright? So, kung madumi na, hindi pa maganda, at wala pang ethics sa loob, walang professionalism sa loob, hindi na babalik ang iyong mga kliyente. Okay? Halimbawa po, sa mga mini grocery, alam nyo, may pinupuntahan ako minsan, hindi ko na yung binabalikan talaga. Yung biruan ba ng mga empleyado na mga nagmumurahan, joke lang nila yung namura, hindi dapat naririnig na kliyente yon, okay? So, dapat wala po yon. And third po, big expenses. Sa first year ng operations of your business, no to big expenses. Huwag ka muna mag-travel with your family. Huwag ka muna bumili ng sasakyan. Huwag muna tayong magpagawa ng office in 1 year kahit meron ka ng 1 big sale. Okay? And fourth po, pero bago yan, magkape po tayo. Kape po tayo. And of course, announcement na rin natin sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Rockstar. Pwede po kayong mag-PM sa personal FB ko. You can avail of our 5-in-1 business package para matulungan po namin kayo. You can also promote your business sa aking social media platforms. And of course, if you want to attend our free seminar ng mga nandito sa Pilipinas, Metro Manila, sa Makati, every Saturday, nandito po si Rockstar. May webinar din tayo for OFW. PM lang sa personal FB ko po. Let's go! Alright, number 4, do not promote your employee. Okay, so kahit gaano siya kasipag, kahit gaano kagaling, in 1 year, huwag muna nating i-promote. Dapat meron testing time. Sa akin nga, 3 years. 3 years talaga bago mo masabi na ang empleyado mo talagang magaling. Talagang loyal sa'yo. Alam mo, ang test ng empleyadong pinopromote natin, for me,
yung loyalty niya sa'yo at sa company. Yan ang first na dapat natin tinitingnan. Yung first year, talagang mabait yan. Marami empleyado, mabait pag first year. Di ba? Tingnan mo pag second year na, nababawasan, di ba? Nababawasan ng galing, nababawasan ng sipag, nababawasan ng loyalty sa'yo. Di ba? So, maghintay tayo. 3 years. Go na yan. Okay? Alright, number 5. Yan. Don't partner muna sa ibang businesses or business owner. Pag 1 year ka, wag muna. Hayaan mo munang mabuo mo ang sarili mong identity. Mabuo mo ang sarili mong sistema. Pag napasok ka na po ng partnership, hindi na ang sarili mong system ang masusunod. Sistema na nila kasi wala kang sarili pang system. Binubuo mo pa. So, hanggat hindi ka pa buo, maayos, tingin mo, dependent ka na. Ibig sabihin, kumikita ka na on your own. Huwag ka muna makipag-partner. Okay? So, huwag tayong makipag-partner within the year muna. Alright? So, ayan po ang mga reminders ni Rockstar na natutunan natin sa pagsisimula natin ng pagdinegosyo. Let's go! Let's go! Kape po tayo! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.